Kabanata 106. Umagalpak ng tawa si Maisie. Tumigil na ba si Willow sa pagpapanggap na inosente? Nagpalit ba siya ng istilong soul trier? Nang makita ni Willow si Maisie, nagbago ang ekspresyon niya. Bakit nandito rin ang babaeng ito? Nakakatuwa na nandoon din siya. Haha, kahit ikaw na-invite. Si Willow ay naglakad papunta sa kanya. Oo, pero nagulat ako na kahit ikaw ay naimbitahan. Kunwaring nagulat si Maisie. Marahil ay hindi alam ni Willow kung paano niya nakuha ang kanyang imbitasyon. Napangiti si Willow ng mayabang. Siguro kasi nag-trending ako. Maisie, malapit na akong maging bahagi ng fashion jewelry business. O talaga, mukhang kalmado si Maisie. Hindi madaling mabuhay sa industriya. Kung hindi ka gagawa ng mabuti, masisira ang iyong reputasyon. Si Willow ay nagngangalit ang mga ngipin. Takot ka lang yata. Ako rin sana. Hindi ka man lang nag-splash sa sobrang tagal mong iwan ang Vanna. Ang Vanna naman ay napakagaling ngayon. Maisie, huwag kang masyadong matuwa na sinusuportahan ka ngayon ni Nolan. Kapag naging mas malaking designer ako kaysa sa iyo, babawiin ko si Nolan. Sige, magsikap ka. Napangiti si Maisie. Hindi siya nababahala sa mga banta niya. Umangat ang init ng ulo ni Willow nang makitang hindi nagre-react si Maisie. Siya ay mayabang lamang dahil kay Nolan. Kapag binago niya ang kanyang buhay, tatapakan niya ito at sisiguraduhing hindi siya mabubuhay sa negosyo. Ikaw ba ang bagong designer ng alahas? Malikhain talaga ang mga disenyo mo. Maaari mo bang sabihin sa amin ang higit patungkol sa kanila? Dalawang sosyalista ang naglakad patungo kay Willow, na naging tanyag sa kanyang mga disenyo ng alahas. Kahit wala pa siya sa taas, kilala siya. Natigilan ang ekspresyon ni Willow, ngunit para makuha ang kanilang magandang panig, sinubukan niyang ipakita ang kanyang pinakamahusay na ngiti. Yun ang mga initial designs ko. Okay lang sila, mahinhin at mapagpakumbaba. Nagustuhan siya ng dalawang socialite. Hindi pwede. Sa tingin ko ang mga disenyo ay mahusay. Ang estilo ay perpekto. Oo, nagustuhan ko lang ang disenyo ni Dila pagdating sa estilong Gothic, ngunit nang makita ko ang iyong gawa, napagtanto ko na ang mga alahas na may madilim na tema ay may sariling kagandahan. Masayang nag-uusap ang dalawang socialite. Lahat ng mga socialite doon ay may alam tungkol sa alahas. Sino si Dila? Tanong ni Willow, na sinusubukang sumali sa usapan. Mukhang gulat na gulat ang dalawang socialite. Tumawa si Maisie, bahagyang iginagalaw ang baso ng alak sa kanyang kamay. Curious ako kung paano ka talaga nakagawa ng mga design na yan kung hindi mo pa kilala kung sino si Dila. Nagbago ang ekspresyon ni Willow, at tinitigan siya ng masama. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Siyempre alam ko, nawala lang sa isip ko. Nagsimula na naman siyang magpanggap na inosente. Naisip ng dalawang socialite na ito ay naiintindihan dahil hindi maaaring bigyang pansin ng isa ang bawat taga-disenyo. Tumingin si Maisie at ngumiti. Totoo yan. Si Dila ang ama ng alahas na estilong Gothic. Ang kanyang mga gawa ay mapanghimagsik gaya niya. Palagi silang may malamig, ligaw. Si Dila ang classic na rebelde sa totoong buhay. Ang kanyang trabaho ay palaging pinagtatalunan bago siya sumikat. Sayang lang na ang isang henyo na ganyan ay 16 pa lang nang mamatay siya, at ang madilim na estilo ay naging iconic na dekada lamang pagkatapos ng kanyang pagpanaw. Kabanata 107. Hindi marami sa mga nakababatang henerasyon ang nakakaalam ng kanyang pangalan. Wala namang kakaiba. Ito ay isang bagay na sinabi sa kanya ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Nagsimula nang maging designer ang kanyang ina dahil mahal niya ang gawa ni Dila. Nais niyang gamitin ang estilong Gothic upang patunayan na ang maitim na alahas, tulad ng mga vintage na alahas, ay may kakaibang kagandahan. Napakagatlabi si Willow. Nakakainis Maisie, bakit patay na tao ang sasabihin niya? Nagsaselos lang siya na uso ang mga designs ko. Oo, ang matandang Mr. Dila ay namatay noong bata pa siya. Ngayon lang ako pumasok sa negosyong ito, kaya hindi ko na lang ginawa ang koneksyon. Nagkunwaring nagsorry si Willow. Nagtaas ng kilay si Maisie. Ang weird naman nun. Kung hindi mo alam ang tungkol sa matandang Mr. Dila, saan mo nakuha ang iyong Gothic na inspirasyon? Unti-unting nanigas ang mukha ni Willow. Mukhang interesado ang mga tao sa paligid nila sa sagot ni Willow. Napatingin ang dalawang socialite kay Willow. Nakakuyom ang mga kamay ni Willow, at hindi na niya hinintay na mapunit ang bibig ni Maisie. Ito ay isang pasanin upang dalhin. Gusto ni Maisie na malaman ni Willow ang presyo ng pagkuha ng credit ng ibang tao. Dahil pinili niya ito, maglalaan siya ng oras para inisin ito.
Ito ang inayos niya para sa kanya. Anong pinagsasabi mo dito? Isang boses ng babae ang tumunog, at lahat ay tumabi para gumawa ng landas. Napayuko si Pearl, tumingin sa kanila, at sinabing, ito ay isang party para sa mga sosyalista, hindi isang perya ng alahas. Bagong designer lang siya, walang kawili-wili tungkol doon. Tiningnan ni Pearl si Willow na may panghahamak sa kanyang mga mata. Iyon ang tiwala niya. Si Pearl ay bahagi ng negosyo ng alahas, at ang kanyang ama, si Antonio, ay kilala. Dahil siya ay mula sa La Perla Group, nagkaroon siya ng mahusay na katayuan at katayuan sa lipunan. Ang La Perla ay pangalawa lamang sa Taylor Jewelry at kapantay ng Haley & Co, ngunit sa katotohanan, ito ay mas mahusay kaysa sa kanila. Ang Vanna ng Vanderbilts ay wala kahit saan malapit sa kanila. Higit pa rito, siya ay isang bagong designer na nagsisimula pa lamang na maging kagalang-galang. Walang pakialam si Pearl sa kanya. Pearl, nandito ka na pala. Tumabi sa kanya ang dalawang socialite. Hindi na sila interesado kay Willow. May talent man si Willow, wala siyang kwenta kumpara sa heiress ng La Perla Group. Mas hinigpitan ni Willow, na inabandona, ang kanyang kamao. Si Pearl ay anak lamang ng isang piling pamilya. Walang dapat ipagmalaki. Balang araw ay malalaman niya kung ano ang pakiramdam ng paghamak ng isang taong hindi niya gaanong pinahalagahan. Biglang tumingin si Pearl kina Maisie at Kennedy, at may pumasok sa isip niya. Mayabang siyang naglakad papunta kay Maisie, ikaw pala. Nawala ng klase ang mga sosyalidad na partido. May nakapasok ngayon. Nandoon lang si Maisie sa drama at hindi niya inaasahan na nalipat sa kanya ang atensyon ng magpakita si Pearl. Medyo naiinis siya. Ang anak na babae ni Mr. Santiago ay tila walang gaanong kasama sa departamento ng utak. Nagtaas ng kilay si Maisie at ngumiti. MS, Santiago, ang sinabi mo ay malamang na nakasikit sa lahat dito. Inimbitahan ang lahat ng nandito, at hindi rin ito party na inorganize ng pamilya mo. Kabanata 108, ang ibig sabihin ni Maisie ay walang kapangyarihan si Pearl bilang bisita dito. Napatingin si Pearl sa mga taong nagbubulungan at may napagtanto. Nag-cross arms siya. Saang pamilya kakabilang? Nagkibit balikat si Maisie at hindi sumagot. Lumakad si Willow sa tabi niya at sinabing, we're the Vanderbilts. Kapatid ko siya. Sikat din ang mga Vanderbilts. Hinawakan ni Maisie ang kanyang noo. Ang mga Vanderbilts ay may pera, ngunit hindi sila isinasaalang-alang na mga elite. Bakit niya sasabihin iyon ng malakas? Vanderbilts. Tanong ni Pearl, anong Vanderbilt? Wala akong narinig tungkol sa iyo. Mahusay, si Willow ay nahuli sa isang mahirap na sitwasyon. Tila alam ng lahat ng naroon at nagsimulang magbulungan. Vanderbilts. Vanderbilts of Vanna. Matapos marinig ni Pearl ang mga ito, tinakpan niya ang kanyang bibig ngunit tumawa. Vanna Jewelry. Yung maliit na kumpanya ng alahas. Wala ka lang kumpara sa La Perla. Ibinaba ni Willow ang ulo, napakagatlabi. Pero may pumasok sa isip niya. Mukha siyang mabait at mapagbigay, MS Santiago. Ang Vanna ay itinatag ng ina ng aking kapatid na babae. Sa pagsasabi niyan, sinisiraan mo ang yumao niyang ina. Napapikit si Maisie. Sinusubukan ba ni Willow na mawala sa spotlight sa pamamagitan ng paglipat ng atensyon sa kanya? Hindi pwede. Nagkunwaring gulat si Maisie. Matagal na iyon. Ang Vanna ay ganap na sa iyo ngayon. Ang Vanna ay itinatapon mo, paano mo, bilang may-ari, itatabi ang responsibilidad. At saka, sikat ka na ngayon. Ang henyong designer. Nakagawa ka ng napakagandang disenyo hindi nagtagal pagkatapos mong simulan ang pag-aaral. Hanga talaga ako. Halos matawa si Kennedy nang marinig ang sinabi ni Maisie. Naglakad siya papunta kay Pearl. MS Santiago, I'm sure wala sa mga designer sa La Perla ang kasing talino para makagawa ng ganitong trabaho hindi nagtagal pagkatapos nilang magsimula, di ba? Pinigyan ni Pearl si Willow ng isang sidilang sulyap. Si Willow ay sumasabog sa galit. How dare nakutsain siya ng babaeng ito? Ako hindi. Halos umiyak siya, parang binubuli siya ni Pearl. Lalong sumama ang tingin ni Pearl nang makita iyon. Napatitig siya kay Maisie. Are you trying to provoke me? Wala akong pakialam sa Vanna o sa bago mong kumpanya ng alahas. Hindi ka man lang nagkaroon ng pagkakataong makipag-collaborate sa Taylor. Bakit ka pa mananatili sa negosyong ito? Ibinaba ng sosyalistang partido ang kanilang klase sa pamamagitan ng pag-imbite sa iyo. Nakapasok ka ba sa lugar na ito? Hindi na kinaya ni Kennedy. MS Santiago, mangyaring maging mas maingat sa iyong mga salita. Pumasok kami sa front door.
Ipakita mo sa akin ang iyong mga imbitasyon, naka-cross arm si Pearl. Gusto kong makita kung bakit kanila inimbitahan. Si Kennedy ay hindi humanga. Napakapilit mo. Hindi ka ba natatakot na ikahiya ka ng tatay mo? Tawa ng tawa si Maisie. Hindi siya natatakot sa kahit ano. Laging nandyan ang tatay niya para maglinis pagkatapos niya. Nawala ang pagiging cool ni Pearl nang kutsain siya ng mga ito. Lumapit siya kay Maisie at tinulak siya. Kalokohan yan. Hindi pa handa si Maisie sa kanyang biglaang pag-atake. Lahat ng naroon ay natigilan at walang masabi. Lihim na nagdiwang si Willow. Biglang nanlamig si Maisie na tinulak. Napaatras siya patungo sa mga bote ng alak at baso sa likod niya. Kabanata 109. Bumagsak. Nagkagulo ang lugar. Agad na sumugod si Kennedy para tulungan siyang tumayo, ngunit natamba niya ang mga bote ng alak at baso sa mesa nang mahulog siya. Tinulayan ng pula ang kanyang puting gown, at nasugaran siya ng basag na salamin ng braso. Lahat ng usapan ay kay Pearl. Nakatayo doon si Pearl, nakaugat, mukhang namumutla. Hindi ko sinasadyang itulak siya. Hindi siya gumamit ng anumang puwersa. Nasaktan ka. Tumingin si Kennedy sa braso niya at nagsimulang magpanik. Mukhang masaya si Willow. Kahit na hindi siya masyadong nasaktan sa pagkahulog, malamang naitapon siya sa labas dahil sa kaguluhan. Kailang ako, Uncle Kennedy. Dahan-daang tumayo si Maisie, hindi pinapansin kung gaano siya kagulo. Mahinahon niyang tiningnan si Pearl na namumutla. Ms. Santiago, paalala ko lang sa'yo. Hindi ko inaasahan na gagawin mo ito. Mayroon akong isang kakilakilabot na impression sa La Perla ngayon. Sinasadya mo to. Bumalik si Pearl sa realidad at tinuro siya. Itinulak lang kita ng mahina, nahulog ka. Sinusubukan mo akong i-frame. Hindi maitatanggi ni Maisie na kusa nga siyang bumagsak. Paano niya matuturuan ng leksyon si Pearl kung hindi niya gagawin iyon? Lumapit ang mga security guard. Nang makita sila ni Pearl, sumigaw siya, "She's trying to make a scene and break those bottles." Sipin mo siya ngayon na. Ang mga security guard ay hindi alam kung ano ang nangyari, ngunit alam nila na si Pearl ay isang Santiago, kaya't hindi nila ito dapat masaktan. Nakikinig lang sila sa kanya at nagpasya na si Maisie ang nagdudulot ng eksena. Tuwang-tuwa si Willow. Oo, iyon ang tamang gawin. Kung si Maisie ay pinalayas, hindi na siya makaka-recover dito. Wala kang karapatang paalisan ako. Inilabas ni Maisie ang isang itim na imbitasyon nang makita niyang naglakad palapit sa kanya ang mga gwardya. Agad namang napatigil ang mga security guard nang makita ang imbitasyon. Nagbago ang ekspresyon ni Pearl. Hindi naman, paano ka makakakuha ng itim na imbitasyon? Hindi niya iyon nakuha kahit bilang panganay na si Santiago. Sino ang babaeng ito? Ninakaw ko ba? Gusto mo bang kumpirmahin ang aking pagkakakilanlan? Cool na sabi ni Maisie. Ang PR manager na sumugod ay agad na lumapit sa kanila at sinabing, anong nangyari? Itinuro ni Pearl si Maisie at sinabing, she stole that black invitation. Itapon mo siya. Ang PR manager ay hindi isang taong namamahala sa mga bisitang may mga itim na imbitasyon, kaya hindi niya alam kung authentic iyon. Lumapit siya kay Maisie at hiniling na ipakita ang kanyang imbitasyon at ang kanyang ID para kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Nang makitang hindi nag-react si Maisie, tumawa si Pearl. Alam kong ninakaw niya ang itim na imbitasyon. Hindi siya maglalakas loob. I'm sorry, madam. Kung hindi ka sumunod, kailangan naming hilingin sa iyo na umalis. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na gawin iyon. Si Nolan ay lumitaw sa gitna ng karamihan at naglakad sa ilalim ng mga ilaw sa kanyang eleganteng suit. Ang kanyang mga amber na mata ay may mahiwagang lamig sa kanila habang ang kanyang manipis na labi ay idiniin sa isang manipis na linya. Mr. Goldman, bakit nandito si Mr. Goldman? Kabanata 110. Natuwa si Willow nang makita niyang naglalakad si Nolan. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, lumagpas sa kanya si Nolan na parang wala. Naglakad siya papunta kay Maisie sa ilalim ng nagbabantay na mga mata. Natigilan si Pearl. Bakit nandoon si Mr. Goldman? Paano naging posible iyon? Mr. Goldman, sino ang babaeng ito? Bakit ikaw ay? Tiningnan siya ni Nolan sa gilid ng kanyang mga mata. Mula nang sinaktan mo ang aking babae, sa palagay ko ay hindi mo na naisin pa na magpatuloy na mabuhay sa negosyong ito. Babae ni Mr. Goldman. Bulungan ang karamihan. Hindi kailanman inihayag ni Mr. Goldman ang kanyang mga interes sa pag-ibig, ngunit ngayon, ginawa niya ito.
Maraming mga socialite ang nadurog sa lugar. Unti-unting namutla ang mukha ni Willow. Pumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Bakit? Bakit napaka-charming ni Maisie na kaya niyang umamin kay Nolan sa kanilang relasyon? 6 na taon na siyang nasa tabi niya, ngunit hindi ito hayagang umamin sa kanilang relasyon. Hindi niya matanggap iyon. Maingat na ipinaliwanag ng PR manager, Mr. Goldman, pasensya na, hindi namin alam. Kinandang ni Nolan si Maisie at tinitigan sila. Papuntahin mo ang iyong mga organizer para makita ako. Saka siya umalis, bumigay ang mga binti ni Pearl. Kumuho na sana siya sa sahig kung hindi siya hinawakan ng iba. Nang maghiwa-hiwalay ang mga tao, nagpatuloy ang mga talakayan. Nasa malaking problema si MS Santiago. Eksakto, iyon ang kasosyo ni Mr. Goldman. Siguradong nasaktan ng La Perla si Mr. Goldman sa pagkakataong ito. Si MS Santiago ay wala na siguro sa listahan ng imbitasyon para sa susunod na socialite party. Pinuhat ni Nolan si Maisie sa VIP lounge. Nakatingin sa ibaba ang mga mata ni Maisie. Itinulak siya nito ng mahina. Ibaba mo ako, please. Naglakad si Nolan sa couch at ibinaba siya. Nang makita niya ang hiwa nito sa braso ay nagdilim ang kanyang mga mata. Wait here. Utos niya. Nang makitang naglalakad si Nolan sa crew at humingi ng medical kit, tahimik niyang sinabi, maliit na sugat lang. Hindi na kailangang mag-alala. Tumahimik ka. Umupo si Nolan sa harap niya. Itaas mo ang iyong braso. Inilahad ni Maisie ang kanyang braso. Malamang hinailan niya ang sugat niya nang hilahin niya ito, at napaungol siya sa sakit. Napatingin si Nolan sa kanya. May nararamdaman ka bang sakit? Hindi ako makina. Siyempre nakaramdam ako ng sakit. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingin siya sa kanya ng may pagdududa. Bakit ka nandito? Naglagay ng ointment si Nolan at tumangala. Kung hindi ako samipot, malamang itinapon ka na. Tumawa si Maisie. Hindi namin alam iyon. Nagtaas ng ulo si Nolan. Hindi mo hinayaang mabuli ang sarili mo. Bakit kayo yumuyuko sa mga taong ito? Hindi ako yumuko. Nang makitang tapos na siyang magbenda, hinailan niya ang braso niya pabalik. Kung nakayuko ako, hindi ako nagdulot ng eksena. Gusto lang niyang kunin si Willow noong una, pero gustong sumali ni Pearl. Dahil gumagala siya ng walang utak, nakipaglaro na lang si Maisie. Napapikit si Nolan, kaya sinasaktan mo ang sarili mo. Si Pearl ang paboritong anak ng La Perla. Si Mr. Santiago ay masyado siyang pinalayaw. Anong masama kung bigyan mo siya ng leksyon at takutin siya ng kaunti? Nanlamig ang mga mata ni Nolan nang makitang kalmadong sinabi ni Maisie ang lahat ng iyon.